Malas ni VP Sara na video, ebidensya laban kay BBM at Romualdez. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! At dahil naiakit na sa Ombudsman ang kasong falsification of legislative documents at graft and corruption sa mga buwayang kongresista na may kinalaman sa blankong BICAM, ay narito't inilabas na nila ang mga kongresista at mga senador na pumirma sa blankong blank items. Mantakin nyo, no? Pumirma sila sa blankong blank items. No, hindi nila napansin yun. Imposible kasing hindi nyo mapapansin na may mga blanco doon. Diba, syempre, hindi naman kayo tatakbong congressman. Hindi ka naman tatakbong senador. Kung ikaw ay tatanga-tanga. No? Wala namang nananalong ganun eh. Although may mga, no, may mga tumatakbo na mukhang tatanga-tanga, na mukhang bobo-bobo na mga senador, no, pero hindi naman sila nananalo. Diba? Pasensya na dun sa word na yon, no? Pero tayo maging practical na lang tayo sa sinasabi natin. No? Ngayon, kayo may pinag-aralan kayo. No? Mataas yung pinag-aralan nyo. Yung iba pa nga dyan, abogado eh. 'Di ba? Hindi ka makakarating dyan. No? Hindi ka pagkakatiwalaan ng mga tao kung ikaw ay basta-basta lang. 'Di ba? Ngayon, hindi naman kayo ganun katanga para pumirma na lang basta-basta sa blanco. 'Di ba dapat pinag-iisipan nyo muna yan? Pinag-aaralan at binabasa maigi kung ano yung pipirmahan nyo. Hindi yung pirma na lang kayo ng pirma. Ang mga pumirma na mga kongresista ay sina Zaldico, Stella Kimbo, Aurelio Gonzales Jr., David Suarez, Manuel Dalipe, Jose Aquino II, Raul Angelo Bongalon, Romeo Aco, Marcelino Libanan at ang mga nag-yes at pumirma. Parang ito yung mga ano, no? Parang sila yung mga nagsipirma do sa impeachment ni VP Sara, no? Sa blankong BICAM ay sina Grace Poe, Cynthia Villar, Win Gatchalian, Joel Villanueva, sayang, ba't si Joel Villanueva naman? Pinirmahan mo naman. Diba? Ako bilib ako sa senador na to eh, kay Joel Villanueva. Magaling, mga nagagaling, pero ba't naman dun? No? Ba't pinirmahan mo na blanco? Miguel Zubiri, Joseph Victor J.V. Ejercito, Mark Villar, Francis Tolentino, Jingoy Estrada at Francis Escudero. At sa mga kongresistang hindi pumirma ay sina Jude Asidre, Neptali Gonzales II, Eliandro Jesus Madrona, Michael Jan Duavit. At sa mga senador na hindi naman pumirma ay sina Senator Bato de la Rosa, Pierre Cayetano, Christopher Bongo, Senator Loren Legarda, Senator Rizon Tiveros, Senator Amy Marcos, at Senator Coco Pimentel. Ayun, may mga senador na pumirma, no? Sayang, no? May mga senador tayo na, di ba, nakakabilib pero biglang dito bumagsak. Di ba? Bakit? Ba't nyo pinirmahan? Hindi nyo ba pinag-aralan? O minadali lang ba kayo? No? Parang pinasa sa inyo dyan, tapos sinabi sa inyo, pirmahan mo na agad dyan. Parang yung sa impeachment ni VP Sara, pirmahan mo na. Last 2 minutes na. Abang kanilang dinidigdig at idinidiin si Vice President Sara upang kanilang ma-impeach, ay mayroon daw nakahandang pambala. Ebidensya, pasabog na video na hawak ni VP Sara na siyang sasampulat sa publiko. May hawak na video si VP Sara na sasambulat, no, kapag talagang nagkapit-pita na. Yun yung mga nakakatakot sa mga ginagawa ni VP Sara. Si VP Sara tatahi-tahimik lang. Patawa-tawa lang doon sa sitwasyon. Diba nakikita natin, relax lang si VP Sara, halos hindi siya natatakot. Hindi katulad ng iba, malamang natetense na. Pero si VP Sara, relax pa rin. No? Pero nandoon din naman na alam ni VP Sara na sinusuportahan siya ng mga tao eh. Kaya syempre yun din yung nagdadagdag ng lakas ng loob niya. Pero eto, kung may mga hawak siyang ganyang pasabog, diba, nakita na natin, no? Nasaksihan natin nung nakaraan na may nilabas siyang matinding pasabog tungkol sa mga pondo-pondo sa DepEd, di ba?
talagang pinasabog ni BP Sara yon. Eh ngayon, pag sinasabi siguro ni BP Sara meron siyang hawak-hawak na ganyang ebidensya, nako, malamang baka totoo yan. 'Di ba? At sa taong bayan, kung sino talaga ang mga malinis at kung sino talaga ang mga nagmamalinis na siya'y marumi naman pala. Ayon nga sa post ni Optic Politics, Meron daw pasabog na ebidensya si VP Sara. Ako, kaabang-abang yan. Ayon pa sa post ni Sasrugando Sasso. Kumbaga parang yung nangyayari, hindi, kung babagsak si BP Sara, hindi lang siya yung babagsak. Kumbaga, kasama kita. No? Kasama kita. Dahil hihilahin kita pababa. Ganto, hihilahin mo ako pababa? O sige, hihilahin na lang tayo. Ganun yan eh. Senator Chis Escudero raised a very important point that many provide us clue about what's going on behind the scenes. Escudero asked the House of Representatives why was the processing of the impeachment versus Sara took that much time. That they only transmitted it to the Senate when it was already the last plenary session of the Senate at the last minute of that day. They had the complaint languishing in the House of Representatives for several months. Or just now, I'll provide my conjecture and see if this is plausible. They had the complaint languishing in the House of Representatives for several months. Or just now, I'll provide my conjecture and see if this is plausible. Number 1, BBM Martin have a subtract-add political survival strategy. Subtract Sara, add the yellow kakampings. Number 2, the yellow kakampings have a divide and conquer survival strategy. Divide Marcos Duterte alliance, then tactically add BBM Martin. It's tactica because it is only their pathway between divide and conquer. Eh naman talaga mangyayari, no? Kumbaga yung nangyayaring ganyan sa labanan ng mga Marcos at ng mga Duterte, nagke-credit siya dun sa mga tao talaga na kontra sa kanila dati. No? Kung tutuusin nga yung mga dilawan, no? Kita nyo naman tahimik lang sila. No, parang nanonood lang sila sa gilid, sa gedli, popcorn lang sa nangyayari. So siguro binibigyan nila ng suporta si BBM sa ginagawa nila, no, o yung mga tao ni BBM binibigyan ng suporta ng mga dilawan para ang mga Duterte ay maalis sa pwesto. Ngayon, kung maalis sa pwesto ang mga Duterte, halimbawa matanggal si BP Sara sa pagiging Vice President, hindi na siya makatakbong presidente sa susunod, no, maban na siya dahil sa impeachment na yan, no? Sa tingin ba ni BBM is magiging patag siya sa mga dilawan? Gayong yung mga dilawan, alam naman natin, na galit sa mga Marcos, lalong-lalo na sa tatay niya. 'Di ba? Halos isuka ang mga Marcos dito sa Pilipinas nung mga dilawan. 'Di ba? Halos lasunin ng mga dilawan yung mga utak ng mga tao para hindi nila iboto yung mga Marcos. 'Di ba? Kita nyo? Ngayon, alam nila na ang mga Duterte ay malakas. Simula nang sumama si BP Sara sa mga Marcos, lumakas lalo yung mga Marcos. Kaya nga umabot ng 30 million ang boto 32 million dahil nagsanib sila. So ano yung magiging solusyon para tipakin yang dalawang yan? Kailangan pag-awayin yang dalawang yan. 'Di ba? Kailangan magwatak yang dalawang yan. So kapag nagwatak yang dalawang yan, no? Madidivide na, wala na. Yung 30 million madidivide, mahahati na sa gitna yan. Oh. So doon na mangyayari yung strategy na ito unahin muna natin kasi ito yung malakas. Alam naman kasi nila sa sarili nila, yung mga Duterte malakas yan. So syempre, sino pa ba ang una mong pababagsakin kundi yung mga taong malakas bago yung mga mahihina? Diba? Ganong strategy yan. So, kung mapabagsak mo yung malakas at mapabagsak mo yung isa, kanino na magki-credits yan? Saka ngayon sila papasok sa eksena. Oh, diba? Kahit tayo, amoy natin yan Diba? Kung tayo, pinapaikot lang natin yung utak natin sa mga nangyayari, malalaman mo yung sinasabi ko.
The impeachment complaint came from the Yellow Kakamping camp. However, the INC rally sent a powerful message, which was countered by that rally of the Yellow Kakampings demanding for Sara's head. BBM and Martin are caught in a quagmire. If they won't push for impeachment, the Yellow Kakampings could break the tactical alliance and then just turn their guns at BBM Martin. They already doing it. 2025 national budget, most corrupt in history. But the Yellow Kakampings are not yet going full throttle on that issue, including the sniping controversy, because the bigger stumbling block to their return to power is not yet eliminated. Si Sara. So the BBM Martin machinery might have pushed for the impeachment but doing it at the last minute. Hindi nila talaga kaya, hindi nila kaya talaga si VP Sara eh. Kahit anong gawin nila eh. Naglalabas sila ng mga ebidensya laban kay VP Sara pero wala. 'Di ba? Nawawalang parang bula, kumbaga parang walang kakwenta-kwenta. Nagiging chismis lang yung ebidensya. Kasi talaga namang wala namang ginagawang masama yung tao eh. No? They know for sure that the Senate will have its last plenary session the other day, and they know its consequences. So they appease the Yellow Kakampings by delivering their promise. Impeach Sara. Impeachment trial and conviction is another animal, requiring different funding, which will be paid by the middle class. Future scenarios. Number 1, if Sara gets convicted, the Yellow Pinks are 1 inch closer to the conquer and game of their survival strategy. Tama yun. This means BBM Martin's head would be next. Tama yun. No, kapag si Sara ay nawala, na-eliminate, na-convict na, yung mga Yellow Pinks, palapit na ng palapit sa tagumpayan. So, sino yung susunod nilang tatrabahuhin dyan? Tanggalin na natin si Tamba. Huwag na natin pag-usapan yan. Si BBM naman ang susunod dyan. Marcos naman ang ilalaglag dyan. 'Di ba? Kaya natutuwa sila sa nangyayari ngayon na nag-aaway yung Marcos tsaka Duterte. 'Di ba? Kasi kung malakas si BBM, malakas ang Marcos, yan ang uunahin nila. Tapos babalimbing naman sila kay Sara Duterte. Kaso si Sara Duterte, hindi nila nauuto, hindi nagpapauto yan. Kita nyo kung gano'ng kalakas yung mga Duterte? Ultimo yung mga vlogger. Yung mga vlogger na nagtatanggol sa mga Duterte. Pinagbabantaan yung mga buhay. 'Di ba? Pinagbabantaan yung mga buhay. Tinatapik yan. May mga info tayong lumalabas na ganyan. Tapos pinapatawag pa sa Kongreso. Kumbaga parang pinatatahimik yung mga vlogger. Kita nyo, ang daming vlogger yung nagtatanggol sa mga Duterte. Ultimo yung mga balita na nire-reaction natin is pinagtatanggol yung mga Duterte. 'Di ba? Kung mahina yung mga Duterte at hindi malakas, hindi mo maririnig na may mga magsasalita para sa mga Duterte. Kasi nga may resibo yung mga Duterte. Kaya nga ginagawa nila ng paraan. Lahat ng mga taong nakakonekta sa mga Duterte, talagang gusto nilang ma-eliminate. Gusto nilang mawala. Ganun yan eh. Diba? BBM Martin are easier enemies to tackle from the Yellow Kakampings point of view. They already have tons of materials from DDS bloggers. BBM Martin know this for sure. And Martin will not find this acceptable. Number 2. Martin's ultimate agenda is to clear the pathway to 2028. The Tulfos will be co-opted, the Yellow Pinks, if they want to keep playing footsie with Martin. Then will just be co-opted. However, the Yellow Pinks desperately want 2028, as desperate as Martin. If they are not desperate, why would they form a tactical alliance with BBM Martin? Wag lang talagang makasurvive si BP Sara sa 2028 dahil pag yan, nakatawid yan sa 2028 election, no? Nakaabot si BP Sara doon. Pag yan tumakbong presidente, sigurado yan. Landslide ang mangyayari dyan. Kayo mga katunay, pabor ba kayo sa mga sinasabi kong ganyan? Alam ko may ko-kontra dyan, yung mga kontra, yung mga anti. Wala akong pakialam sa inyo. Diba? Kahit magalit kayo sa akin, wala akong pakialam. No, tsaka kapag si BP Sara itatakbong presidente sa 2028, talagang sa bahay ko.
maglalagay talaga ako ng malaking tarpaulin ni VP Sara, no? Pagtatakbo siyang presidente para malaman ng mga kumakandidato dito sa amin, no, pag wala ka sa kahan ng mga Duterte, huwag kang haharap dito sa bahay namin dahil hindi kita iboboto. 'Di ba? Ganun 'yan. Ganun yung mabibigay nating suporta kaya sa mga Duterte, 'di ba? 3. So now you see the internal contradictions. The Yellow Pinks want Sara gone completely. It gives them the widest strategic space and leave Martin, a very weak presidential candidate, to be the only one they would have to contend within 2028. Martin doesn't want Sara to be gone this early, because if she's gone this early, the Yellow Pinks will have about 3 years to destroy Martin. Easy to do in 3 years for the Yellow Pinks. Parang may revelasyon na yung sinasabi dito, no? So the enemies of Sara are in a stalemate. They currently have mutual dissatisfaction. Each have partial victory. But it is the partial victory that balances their counter ambitions in 2028. February to June are crucial. There will be significant fundraising, recalculation of political trajectories. Nako, sa election 2028, napakainit niyan sigurado. Kapag nalagpasan ni BP Sara yan, tapos nagkaroon na ng eleksyon, nako, talagang matindi labanan yan. Mainit talaga yung politik, yung eleksyon na yan. No? Ngayon nga lang 2025, mainit ang mainit-init yung eleksyon eh. 'Di ba? Nagkakainitan eh. Lalo sa 2028 yan. Matindi yan. Baka vlogger din sa vlogger, maglaban-laban na yan, no? Vlogger ng mga Marcos, vlogger ng mga vlogger ni Tamba, vlogger ng mga Duterte, talagang magsasalpukan. Yun yung inaano natin dyan. Pero tayo, syempre, pakume-komento lang tayo, mga katunay, no? And more thievery of the people's money. And the Sara issue, the perfect fig leaf for the greed that's rotting the country from the inside out. Ipinamukha naman ni Madarahog na ang impeachment case ni Vice President Sara na bigla-bigla na lang naipasa ay talagang coincidence ba na pinagpapaliwanag na sila at pinagkokomento mismo ng Korte Suprema patungkol sa Blancong BICAM report. Pangalawa, nabiso na rin ng taong bayan na bankrupt na ang PhilHealth. Dahil ito ang full video, panoorin natin. Iniisip ko lang yung timing ng impeachment ni Vice President sa lower house. Kasi na-impeach siya noong February 5. February 4, nagkaroon ng oral arguments sa Supreme Court regarding sa transfer ng PhilHealth Fund to the National Treasury. At isa sa pinaka-controversial na statement came from Justice Amy Lazaro Javier. Nung sinabi niya that according to COA report, bankrupt ang PhilHealth. Muntakin mo, bankrupt na yung PhilHealth. So paano na ngayon yung maasa ngayon sa PhilHealth? Yung mga tao na na-ospital, lalapit sa PhilHealth. Mahirap na nga lumapit sa PhilHealth. Mahihirapan ka palalo ngayon. Paano ngayon? Wala ng pera PhilHealth. Pag bankrupt, wala ng pera yan. Di sayang lang yung mga hinuhulog ng mga kababayan natin dyan. In fact, wala itong surplus kasi nga... Meron pa bang PhilHealth, mga katunay? Kayo, yung mga nanonood sa atin, yung mga taga-subaybay dito sa channel natin, no? Kayo, mga katunay, kamusta mga PhilHealth nyo? Ayan, comment nyo lang dito sa comment box. Kamusta ba PhilHealth? Ano na ba nangyayari? Nagagamit nyo pa rin ba ng maayos? Kasi kung hindi nyo na nagagamit ng maayos yung PhilHealth, hindi ko nahuhulugan yung PhilHealth ko. Plano ko pa naman sanang hulugan uli. Kaso kung ganyan na nangyayari, di ibang health benefit na lang kukunin ko. Ang actuarial estimate nito ay mababa pa doon sa kanyang reserve. So, pagkatapos noon, di ba? On the 5th, nag-impeach na ang lower house. Hindi kaya talagang ito yung mga timing nila dahil nga ako yung aking theory is last straw. Last na nilang card yan. Yung impeachment ni Vice President Sara. Tama, huling barahan nila yung impeachment. Kasi nga sinabi ko kanina, yung ICC,
wala na. Hindi nila na pwedeng asahan yun. So eto na lang talaga. Kapag nalusutan pa ni Sara Duterte tong impeachment, wala na. Talagang alam natin na si BP Sara aabot talaga ng 2028. At na yun naman talaga gusto natin. Kasi mas maganda nga yun eh. Paabutin nyo si BP Sara ng 2028 para malaman natin yung sinasabi nyo na mahina yung mga Duterte. At yung mga Marcos lang ang nagpanalo kay Sara Duterte kaya siya naging Vice President. Para nga magkaalaman, mas maganda yung pantay yung laban, di ba? Sa mga pantabon nila, sa mga kontrobersiya na kinasasangkutan ng Marcos administration. Isa doon ay itong PhilHealth, isa naman yung unconstitutionality ng budget. So siguro para hindi mapag-usapan, ito na yung lastro nila. Ito yung huli nilang baraha. Hindi ba? Kasi nga napakalaking issue na sasabihin ng isang justice ng Supreme Court na according to COA report na dapat alam ng mga nasa gobyerno, alam ng nasa DBM, alam ng nasa finance, alam ng nasa PhilHealth na in fact ang PhilHealth ay bankrupt according to the report of COA. Kumbaga parang yung impeachment ni VP Sara, ginagawa lang nilang dahilan, parang sinesegue lang nila, nililihis na nila yung usapan para hindi na mapag-usapan yan. So tumututok na lang talaga sila sa impeachment ni BP Sara. Dapat alam nila yan. Di ba? So dahil dyan, alam ko na malaking kontrobersiya yan at malaking usapin yan. Nililihis na, no? Natabunan lang dahil sa impeachment ni Vice President. So the timing is really, really crucial. Di ba? So ngayon, pinapaingay nila na dapat mag-convene na ang Senate. Bakit? Kasi magdradrag on itong kontrobersiya na to. No less than a justice of the Supreme Court told everyone during the oral argument that she will show a document that proves that in fact PhilHealth is bankrupt. And therefore, there should have been no basis for transferring the fund from PhilHealth to the National Treasury. Kasi nga, bankrupt ang PhilHealth. Di ba? Bankrupt, no? So nakita nyo, parang pinaglalaruan lang tayo ng administrasyon na to, if I am correct ha. Parang pinaglalaruan lang tayo. They are making controversies. Ginagawa nilang controversial itong kay Vice President para hindi mapag-usapan itong PhilHealth, itong unconstitutionality ng budget, itong food crisis natin on rice, itong magiging importation na naman ng sibuyas, itong mantakin mo kasi, di ba? Napakaraming pwedeng pag-usapan na problema ng bansa natin. No, ang dami, mga mahal na bilihin, ganyan, yung mga problema sa PhilHealth, yan sa mga pondo, sa mga budget, ganyan. Ang daming problema. Pero talagang tinututok lang nila kay Sara Duterte, hindi sila bumibitaw doon. Buti pa nga yung mga ordinaryong mamamayan na katulad natin napapansin natin yung problema ng bansa na pag-uusapan kahit papaano. Pero sila hindi nila pinag-uusapan, talagang doon lang sila nakatarget lock kay BP Sara. No, ayaw nilang pakialaman yung ibang problema ng bansa. Kita nyo nga patatas nga lang 'di ba? 20 pesos 3 piraso, maliliit. Maliliit lang. O 'di ba? Mas malaki pa yung itlog ko kaysa sa patatas, 'di ba? Mga katunay, ang kamatis napakamahal. 'Di ba? Yung bigas na 20 pesos, wag na natin asahan 'yan. Inflation natin, itong kawalan trabaho ng mga kababayan natin, itong kahirapan, at of course, itong... Kaya nga ewan ko ba doon sa mga taong kumakampi, no? Kumakampi o dumidepensa doon sa mga... Diba? Hindi ba nila nararamdaman yung kahirapan ng bansa ngayon, yung pagtaas ng mga bilihin, pag ng mga diba? Yung mga ganyang mga nangyayari na may korupsyon na ganyan. Hindi ba nila nakikita yan? Talagang puro Duterte lang talaga. 'Di ba? Hindi niyo ba napapansin? Sko. Eleksyon na alam natin, liyamado na
ang mga kandidato ng PDP laban. Yes, siyempre. Nakikita nyo yung kanilang effort ngayon. Pinapakita na nila na dapat ang pag-usapan yung paghihiring na. Ayan, kaya mga katunay, no? Kaya tayo, ngayong darating na eleksyon, kailangan maging matalino tayo sa pagboto natin. No? Huwag natin sasayangin yun. Isipin nyo muna yung mga karapat-dapat. O nandiyan, nakikita na nga natin, at talagang alam natin ng PDP laban talaga, is yamado talaga yung mga kaalyado ng Duterte. No? Para sa akin nakikita ko No? Kaya tayo, pag tayo boboto, lagyan natin ng konting talino. No? Kung iboto natin yung mga tao talaga na makakatulong sa bansa natin. At yung talagang makakatulong dito kay BP Sara. Dahil alam nyo mga katunay, wala na akong ibang nakikita na tao na pwedeng tumakbong presidente sa 2028 kundi si BP Sara lang. Ngayon, kung ma-impeach nila si BP Sara, nandiyan pa si Basti Duterte at si Pulong Duterte. No? Pero wag na tayong humantong doon. Mas maganda kung talagang si BP Sara din. No? Talagang siya yung makatakbo sa 2028. Ng impeachment. Kahit na nag-adjourn na ang Senado, gumagawa silang ng paraan na paingayin para ma-pressure ang mga senators na mag-convene into an impeachment court. Kasi nga naman, pag yan ay na-convene, araw-araw may hearing, lahat ng taong bayan doon na nakatutok, makakalimutan na naman itong kontrobersiya na kinasasangkutan ng administrasyon ni Marcos. Ayun, natatig natin ngayon ng video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre natunghayan natin yung video na yun na binigyan natin ng reaksyon din na nagmula kay Madara Hug. Ayan mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.